Sir, alam ko malaking problema sa basura, but then for sure meron pang problema sa ibang departamento. Marami pa. Meron po ba tayong mga sisipaking opisyalis ngayon ng Luzon? Mag-i-issue ako na pahinga muna siya kasi we're going to investigate about PhilHealth. We're going to investigate bakit walang gamot sa health center. Sir, last na lang. We will recognize the civil service rules. But for the meantime, pwede naman sila sa Gedli, bandang Wakali, bandang Nangka, umpisa dyan lang sila sa Kodli. Beta-beta muna sila. May basura sa kalsada, may hindi na bayaran. Hindi na bayaran ng 2024 na luma, kumuha sila ng bago according sa kagustuhan nila, hindi rin nila binayaran. Ang tawag doon is tapa. Puro R10, Mel Lopez Boulevard. At hindi pa natin nakikita yung big picture. Hanggang doon feeling ko may basura. Ito kumbaga bungad pa lang to. Ayan yung sinasabi ni Yorme, tinutulungan tayo ang Maynila ng Leonel para magakot ng mga basura. Grabe. Meron kaming dinadraft na executive order already. Yung massive clearing, pinasok yung accounting office ng alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Nabalita ko nga yan. But we'll check on that matter. Kasi may nakita akong picture parang kamukha ng mayor eh. I don't want to put into any conclusion. But it seems kamukha. At saka yung isa, Robles, kamukha rin ng Robles. You know, I have to give it to Mayor Lee, Mayor Lito Echesa, and Mayor Erap Estrada. There is a very good transition. Walang ampalaya. Baliwala lahat yan pagka hindi natin pinangalagaan din bilang mamamayan. Yes. Kailangan natin ng tulong ng bawat isa. Purong pagmamahal. Purong pagmamahal. Purong pagmamahal. Purong pagmamahal. Ano yung puso ng muna sa atin? Yun din ang puso natin. Si Papa Pao. Kaya magaling nga. Purong pagmamahal. Si Papa Pao ang vlogger ng Tondo. Agad ng Maynila, Papa Pao. Si General Sukat! Last question na po, my Yes, please. Sir, kumusta na po yung transition ninyo? Hindi ko alam kung nagkaroon ng transition kasi report kanina ng DILG, maraming... initial report ng DILG, maraming hindi pinasang dokumento. Saka sa tatagal ko na rito sa gobyerno ng Maynila, ngayon lang ako nakakita ng transition na 2 beses lang nag-meeting. Isang meeting, tapos wala na, tapos bigay na ng dokumento. You know, I have to give it to Mayor Lee, Mayor Lito Echesa, and Mayor Erap Estrada. There is a very good transition. Walang ampalaya. Sorry, pahabol na lang, sir. Are you open for reconciliation sa I am previous open. administration? I am open to reconciliation, but my emotion and relationship to them is the least problem of the city. Saka ko na problemahin yung kung sila ba ay magbubuti, hindi na ba sila magsisimangot, hindi na ba sila naiinis. Hindi, kasi that's emotion eh. That's personal. That's nothing to do with public service. Ngayon, tao muna. Problema muna ng syudad. Hindi yung mga kapritsyo lang namin o relasyon namin. Kasi ang tao umaasa. And they've been longing for the government, the city government of Manila to act on the matter since last month. But sabi ko nga sa'yo, nagtingang kawali ang lahat. But you know, that's water under the bridge. We move on with our lives. We don't point fingers. We confront the problem. We value the people who put us here. Yun muna. Yung emosyon ko, yung relasyon ko, baliwala yun. Walang kwento. Saka na yun. But I am willing. Hindi lang ako interesado ngayon dahil ang daming suliran. Mayor, Papat, ang dilim mo kasi. Ngayon, ito seryoso. Ito. Sinabi mo, tinerminate yung yung serbisyo. Hindi na nila kaya. Hindi ibig sabihin, matagal na pala hindi Hindi na babayaran. At saka hindi na sila nagtatrabaho, kaya maraming basura. You mean na? Pwede ba sabihin natin gano'n? Hindi ko alam eh. Kasi
I just want to state facts Oh, for the meantime. May basura sa kalsada, kita natin. may hindi na bayaran. Hindi na bayaran ng 2024 na luma, kumuha sila ng bago according sa kagustuhan nila, hindi rin nila binayaran. Ang tawag doon is tapa. Nagpatong po yung... When you acquire services and products at hindi mo binayaran, ang tawag din is tapa. In line with your question. So, Mayor, ito, last na lang. Medyo naninibago ako ngayon sa Bulwagan. Bakit? Ngayon ka lang nakapasok dito? Oo, di ako nakakita. Talaga? Oo, di ba? Ang tawag dito, Bulwagang Bayan. Hanggang doon lang ako. Anyway, Mayor, ano pakiramdam mo nakabalik ka dito? Oh, do you feel now na eto na, ito yung nangat mo, Hindi sa totoo, paayusin mo to? wala nang cheche bureche. With all honesty, my feelings and emotion is immaterial today because of this problem. Ito muna yung problema muna ng taong bayan. Hindi ko na iniintindi, di pa nga ako nananangalian. Hindi totoo. Kasi they wanted to stay up to 11:59. I gave them that. O sabi ng batas, 12:01. Pasok ko, pero yan ang mga nakaraang panahon. Isang linggo pa lang, nagbibigay na ng para may magandang transition. Kaya, huwag na natin intindihin yung pakiramdam ko, huwag na natin intindihin yung emotion ko, ang intindihin natin yung problema ng taong bayan. Yun lang muna. And as we progress, total, lagi naman kayong welcome sa bulwagan ng Maynila. Sir, Janice Pasha po sa Inquirer. Sir, tanong ko lang po, paano po gagawin, sabay po yung paghahakot ng basura, then paano po yung, sabi nyo nga, nasa Darating drainage, na yung nasa drainage. So, paano po yun? Sino pong gagawa ng engineering office po? Meron kaming dinadraft na executive order already. Yung massive clearing of drainage. Kasi ang duda namin, ang based on my personal, non-technical assessment. Basura, dinala ng baha, nawala ang baha, saan napunta basura? Malamang sa drainage. O, yun yun. Ngayon, pinaririkis ako na sa engineering to visit. But in a matter of few hours, a day or less, we'll come up with an executive order about this drainage system in the city of Manila. You know, Manila is a very challenging city, geographically speaking, because we are surrounded by waters. Yan ang uniqueness ng Manila. So it's a very, very challenging task ahead of us. But for now, yung nasa ibabaw, para pag umulan mamaya, hindi na matangay ng basura, makolekta agad. Bukas, magtatapon ulit ang tao, sana makuha ulit agad. Then, we confront those garbages, possibly, nasa drainage natin. So, you're saying, sir, paano po yung mga basura na nasa loob ng bahay na dapat na ilabas? Bahay mo na sa A loob. very good question. Iyon yung sinabi ko sa Facebook kanina. Yung mga basura ngayon, pipilitin ko makolekta through Lionel. Kaya ang pakiusap ko, kung kaya pa, i-delay ng tao yung basura sa loob ng bahay nila, pwede bang ipagpabukas nila? So, para lang, alam mo yung breathing room, magkaroon lang ng elbow room yung Maynila. But for whatever it is, minsan kasi, kaysa mamaho ang bahay ko, di mamaho na lang ang kalsada, hindi mo naman masisisi ang taong bayan. But I encourage as much as we can. Kung kaya pa, panatili. Sir, last Sure. na lang po. Sir, gano'n po katindi yung problema talaga sa basura? Lahat po ba ng aning na display ito talaga natapakan na po? Yes. All over the city. In the north, you can see it in Arte, in Juan Luna, in Abad Santos, and Avenida. In the east, you can see it in Maceda, in North Cemetery, in Santa Mesa, in Bacolod. In the south, you can see it in Santa Ana, Pandacan, Osmeña, Vito Cruz. You can see it everywhere. From the peripherals and
inner city. Sa looban ng mga eskinita at kanto. Nirereklamo na yan ng taong bayan. I mean, not only for me, somebody, people of Manila is really trying to send a message to the past, but ikinipit balikat. Kaya we are really, tapos walang collection ngayon. Todas na tayo. That I don't know. But today, siguradong walang po-collect. Just Doris. Yes, yeah. Hindi na ako muna. Sir Lawrence, tanong ko Radyo Pilipinas. Sir, alam ko malaking problema sa basura, but then for sure meron pang problema sa ibang departamento. Marami pa. Meron po ba tayong mga sisipaking opisyalis ngayon ng Luzon? O hindi, may pinangako ako eh. Sa mga lolo't lola ko, tatanggalin ko si Fox Pangan. I made that commitment eh. Kasi tinatanong ko kung may tatanggalin. So far, mag-i-issue ako na pahinga muna siya kasi we're going to investigate about PhilHealth. We're going to investigate bakit walang gamot sa health center. We're going to investigate about that online na ginawa nila na nakahirap. Pinangako ko sa Taubay, I'm not saying they're guilty. Nobody here accused them that they are guilty of such crime. But they're going to be investigated. Sir, including And for the meantime, I'm not comfortable of him taking the lead of the entire Manila Health Department. 40 plus health centers, 6 hospitals, and going to be 7. And to the people of Baseco, I have committed to you, and if I may use this, I'm going to open it on December as promised. So yun ang sagot ko sa tanong. including sir yung career officials natin. Eh, protektado naman sila ng civil service eh. Sir, last na lang. We will recognize the civil service rules. But for the meantime, pwede naman sila sa Gedli, bandang Wakali, bandang Nangka, o minsan dyan lang sila sa Kodli. Beta-beta muna sila. Hindi totoo. Pinangako ko yan sa mamamayan. I want to, kasi katulad yung basura, pinangako ko yan. Lilinisin ko ulit ang Maynila. In fact, mas worse pa pala yung dinatnan ko. O ngayon, kaya we're acting on it. More than anything else. Then the peace and order situation. And of course, that thing. Last na lang, sir. You sure? That's you, Doris. Accounting office last time, baka may update tayo, sir. Thank you. Oo nga, narinig ko rin yan eh, na merong mataas na leader na at isang pulis, Robles yata pangalan nun, na pinasok yung accounting office ng alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Nabalita ko nga yan. But we'll check on that matter. Kasi may nakita akong picture parang kamukha ng mayor eh. I don't want to conclude, put into any conclusion. But it seems kamukha. At saka yung isa, Robles, kamukha rin ng Robles. Malalaman natin yun. We will see. We'll cross the bridge when we get there. Again and again, basura and peace and order is the immediate concern of our people. Last question. Yes. Yorme, yung meron po ba tayong idea kung ilan ang truck ng UNL na paghahapon? As many as we can. But as you know, UNL is not only rendering service in Manila. UNL is rendering service most of Metro Manila. That's how big they are. At ang pakiusap ko talaga, Doris, inabuso ko na yung pakikiusap. Mininsan ko rin lang naman eh. Sabi ko, lahat ng available na truck, bulldozer, tao, driver, palero, and so on and so forth, kung pwede ma-utilize today. So, sa ating mga media na nandito, you can go around the city of Manila by 2 o'clock. Tingnan natin kung talagang kumilos na ang UNEL, ang DPS, engineering, hopefully, MMDA, baka naman, konting tulong lang. Kailangan namin, binibiro-biro ko yan, just trying to light the moment. Pero sa totoo, medyo
kinakabahan ako at naawa na ako sa mga kababayan ko sa Luzon. Last na Sure. Yung nasa t-shirt mo, jobs not finished. Eh, binigay sa akin to ng constituency, sinuot ko. Eh, gusto ko lang mapanood niya na yung binigay niya sa akin, sinusuot ko. Thank you. Bigyan niyo pa ako, susuot ko ulit. Nakita mo nga siya, bilis kilos. Kumosgas ka pa dyan. Sir, clarification lang. Yung public health emergency, start na po siya ngayon or tomorrow? Wala, tomorrow. Tomorrow. But we're into it already. We are in that situation already. Yes, meron tayong bus. Puro, ito na nga. Ito na yata yung aakot ng basura. Oh. DPS. Ito, dami na dito. Oh. Sa mga nadaanan dati, marami na rin. Tingnan pa natin dun sa mayroong bandang Shell. Ay, ito, dami nga. Tambak, ang basura talaga no? Nag-aakot doon sa kabila, ang dami. Ang baho. Marami-rami na rin na ano dito. Marami-rami na rin na ano, na hakot. Grabe, first day ni Yorme. Ayun pa, dami pa dun sa kabila oh. Dito rin meron. First day ni Yorme, hakot kagad ng basura. Problema pa na ito, parang uulan pa mga puro. Mas mahirap i-manage yung basura pagka inaagos ng baha. Puro R10 Mel Lopez Boulevard. At hindi pa natin nakikita yung big picture. Hanggang dun feeling ko may basura. Ito kumbaga bungad pa lang to. Ayan yung sinasabi ni Yorme, tinutulungan tayo ang Maynila ng Leonel para mag-akot ng mga basura. Grabe.